Okay. Magandang gabi, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, narito po kami, Ama, sa gabing ito para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aaral, mga kapatid kaibigan, sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 9 hanggang 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yan ang sinasabi rito sa 9. Ibibigay sa kapighatian o mga kahirapan at papatayin kayo at kapupuutan sa lahat ng bansa dahil sa pangalan ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ang mga totoo nga nagpapahayag sa salita ng Diyos, kapupuutan sa lahat ng bansa at papatayin. Yan ang ibig sabihin nito. Basta nagpapahayag ka sa salita ng Diyos, napupuot ang mga bansa at kanilang papatayin. Yan ang sinasabi rito. Pag ang salita ng Panginoon ay ipahayag mo. Yan. Sa pangalan ng Panginoon, kapuputan at papatayin. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 9. Yes, maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming tatalikod at magtataksil at mapupuot sa isa't isa dahil sa salita ng Diyos. Ayan ang sinasabi dito sa versikulo 10. Mapupuot sa isa't isa. Ayan ang sinasabi dito. Kapupuutan sa isa't isa. Basta ang salita ng Diyos, basta tunay nga ipahayag ang salita ng Diyos, kapupuutan. Yan ang ibig sabihin dito. Pero kailangan talaga na ipahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo para makilala ng lahat ang pangalan ng Panginoon at malaman ang salita ng Diyos sa buong mundo. 11, itong sinasabi dito sa versikulo 11. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Ang sinasabi dito sa versikulo 11, maraming bulaang propeta nga lilitaw
at ililigaw ang marami. Turuan ng mga hindi tama. Yan ang mga bulaan. Ililigaw nila ang marami. Pero dito, itinuturo si Kristo. Siya ang Panginoon nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang tinuturo dito. Nga si Kristo ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya hindi maliligaw ang mga taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nito. Dahil si Kristo ang ipinahayag nga siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ayan, mga kapatid kaibigan. Pag si Kristo ang lapitan, tayo ay magkaroon na buhay na walang hanggan. Tiyak ang kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Lumapit kay Kristo. Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Para hindi maligaw. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, maraming manlalamig na parang nawalaan ng pag-asa, nanlalamig. Kaya tayo na tunay na nakakilala sa Diyos, hindi tayo manlamig. Kailangan patuloy tayo na lumapit kay Kristo. Dahil si Kristo, siya ang ating Panginoon nga tagapagligtas. Hindi tayo manlalamig. Kailangan patuloy tayo na maglilingkod sa ating Panginoon nga tagapagligtas. Dahil ang pag-asa, ang kaligtasan na kay Kristo. Ayan, mga kapatid kaibigan. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Subalit, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan ang sinasabi dito. Ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Patuloy lang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang wakas. Hindi tayo magbabackslide. Kailangan patuloy tayo nga maglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang sabi, ang magpatuloy hanggang wakas, siyang maliligtas. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 13. Last verse, 14. Itong sinasabi dito sa 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang sinasabi dito, pag may pahayag ng salita ng Diyos sa buong mundo, darating na ang wakas. Yan ang sinasabi rito. Anong mangyari pag dumating ang wakas? Biglang magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag. Buwan, hindi na magliliwanag. Bituin, malalaglag. Yan ang mangyari pag dumating ang wakas. Anong gagawin pag dumating ang wakas? Pag hindi ka handa. Yan ang delikadong panahon pag dumating ang wakas. Kailangan ngayon palang buhay pa tayo, ihanda ang ating sarili para makaiwas tayo sa mga delikadong panahon. Dahil delikadong panahon ito, pag dumating ang wakas.
Dahil pupunuin ito ng apoy, itong mundo na ito. Wala tayong matatakbuhan. Kahit saan pa tayo magtago. Dahil pupunuin nga ng apoy ito. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili. Ngayon pa lang. Paano paghanda? Paano makaiwas pag dumating ang wakas? Ganito. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo makaiwas sa napakalaking apoy. Dahil apoy ang ililipol nito. Noong una, nilipol ito ng malaking baha sa panahon ni Noe. Pero ngayon, lilipulin ito sa malaking apoy. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin mo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ganyan kahalaga ang bautismo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Bakit nakatawid ka? Buhay ka pa. Dahil namatay ka kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang sinasabi nga, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka sa Espiritu. Dahil pag nanatili ka sa laman, ay mamamatay ka. Dahil ang laman mahilig gumawa ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay sa cross dahil sa kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero mahal niya ang tao. Kaya nga, ang kanyang buhay ang ibinayad sa ating kasalanan. Kanyang dugo ang kanyang ihinugas sa ating mga kasalanan. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Ang ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo ay Diyos nga nagkatawang tao at tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang Panginoong tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito dahil ito ay katotohanan. Pag natapos ka mabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ang may sabi nito. Hindi niya sinabi nga, binura ko na ang aking utos. Mahal natin ng Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ang nagsabi ng ating Panginoon. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon naglagay ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Na tayo nakakilala sa Kanya. Ang Sabat, ang ikapitong araw. Yan ang ginawa ng Diyos na palatandaan sa Kanyang mga hinirang, Kanyang mga nilalang, Kanyang mga anak. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Ibinukod para sa Diyos.
ginawa ng Diyos na palatandaan. Ezekiel 20:20. Kaya nung nilikha itong daigdig na ito, itong langit, lupa, dagat at lahat ng nandirito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Ang sabi ng Diyos, sa ikapitong araw, nagpahinga siya. Anong araw ang ikapito? Sabado. Yan ang ikapitong araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga nagpahinga siya para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya, magpahinga tulad ng Diyos. Para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ayan. Nasa utos ng Diyos. Palatandaan niya. Ang ikapitong araw. Pang-apat na utos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan sa kanyang mga hinirang mga anak. Yan. Sabat ang nilagay ng Diyos na palatandaan. Nga, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Yan. Para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Saan mabasa? Isaias 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, makabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Dito sa Bibliang hawak ko, ang nakalagay rito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Kaya nga, ang makapasok doon, ang makapunta ron, ay yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang makapagsamba ron. Pero ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapasok doon. Hindi makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Ang lawa na po, iyon ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglagyan sa mga tao nga hindi naniniwala, hindi nakinig sa salita ng Diyos, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya nga ang pangalan nila ay wala sa aklat ng buhay. Kaya mga kapatid, kaibigan, itong mensahe nito, ito katotohanan. Wala itong halo na kasinungalingan. Tinuturuan tayo ng Diyos sa kaligtasan, tinuturuan tayo. Si Kristo ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesu Kristo lamang. Tinuturuan tayo ng bautismo. Tinuturuan tayo ng kanyang mga utos. Kaya para hindi tayo maligaw. Kaya pag nakapunta tayo sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka bakit Sabat ang samba. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo ng Diyos. Kaya nga, pag makapunta ron, hindi ka na magtaka bakit Sabat ang samba. Dahil dito, tinuturuan na tayo ng Diyos. Dahil ang samba na itinuro ng Diyos ay Sabat. Yan, ang tinuturo ng Diyos. Dami ditong nababasa ko patungkol sa Sabat. Hindi ako nakaano ng linggo. Sabat ang sinabi rito. Kaya mga kapatid, kaibigan, dito pala sa lupa, ihanda ang ating sarili. Makabigla tayong mawian ang ating hiram na buhay. Hindi tayo tiyak sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin kapag-aralan ngayong gabi nito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to na sila'y pakakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samgalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.